Patong buhay ay dakilang manunubos mula sa kanyang tubig ng buhay handog. Patong buhay ay si Kristong manunubos, walang bayan, tubig ng buhay ay handog. Buksan ang puso kay Jesus, ililigtas ka sa lulod. Tanging banal na dugo, tanggapin siya ngayon habang may panahon. Mahalin at maglingkod, namatay siya sa krus, sa salay pantubos. Buksan ang puso kay Jesus, ililigtas ka sa lulod. Tanging banal na dugo, tanggapin siya ngayon habang may panahon. Mahalin at maglingkod, namatay siya sa krus, sa salay pantubos. Namatay siya sa krus, sa salay pantubos. Sa lahat ng mga nakikinig sa programang Bible Study in the Air, minsan pa po kaming mga Kristiyanong naliwanagan sa salita ng Diyos ay nag-aanyaya upang samahan sa ating pag-aral sa Banal na Aklat. Tayo po'y manalangin. Ama, minsan pa lumalapit kami sa inyong harapan. Sana, Panginoon Diyos, kung paano mo po nakita ang kababaan noon, ganyan mong makikita sa amin ngayon upang kami ay inyong turuan. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, Amen. Narito po ang ating kapatid. Kami nga po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos, kaya amin nakita ang dalisay na Kristyanismo. Sa Ingles, ito po ang tinatawag na pure Christianity. At kagaya ng madalas ninyong marinig sa amin, bago nagpakilala ang Panginoong Jesucristo sa amin, kinakailangan muna niyang makita ang aming kababahan. At kagaya ng kanyang ipinangako sa 1:8-19, kapag ako ay inyong nakilala, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Kaya kasunod po noon ay nakilala namin kung sino ang Amang Diyos, kung ano ang kanyang pangalan. At magmula nang mangyari ang lahat ng ito, ay hindi na kami nagdepende sa kaninumang tao para bigyang paliwanag ang mga salita ng Diyos. Dahil ayon sa Panginoon sa Mateo 13:35 at sa awit 78:2, ang kanyang mga salita na nababasa sa banal na kasulatan, ito pala ay mga pawang talinhaga na bago ito pupwedeng maunawa ng tao, ay kinakailangan munang ipaliwanag ng Diyos, kagaya ng kanyang ginawa sa Marcos 4:34. At ang Diyos ay magkakaroon lamang ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanyang mga salita kung ang tao ay makikita niya na nagpapakababa sa kanyang harapan. Katulad din ng kapahayagang ibinigay ng Panginoon na sinumang taong nagpapakababa o nagpapakasanggol sa kanyang harapan, ito ay nagkakaroon ng dalawang buhay. Una ay ang spiritual na buhay na kung saan ay ang lubusang pagdidepende sa Diyos
na siya lamang may kakayahang magpaliwanag ng kanyang mga salita para maunawaan ng tao, at ang ikalawa naman ay ang physical na buhay, na kung saan ay lubusang pagdidepende naman sa sariling kakayahan para makahanap ng ikabubuhay na physical. Ito po ay ginawa ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng isang demonstrasyon nang siya ay nabuhay dito sa lupa. Siya ay naging karpintero, at ito'y nakita rin ni Pablo, kaya naman si Pablo ay hindi humingi ng pagkain sa kanyang mga kasamahan kung hindi siya ay nagtrabaho bilang isang tagagawa ng tolda. At ngayon tayo naman ay nagkaroon ng pagkakataon dahil sa pagmamahal ng Diyos, tayo binigyan ng oras para mag-aral sa kanyang mga salita. At ang ating tatalakayin ay itong mga katanungang itinext po sa atin. Katulad po nito. Good PM po. Pwedeng pakitalakay sa Bible study ang nasa Efeso 2:14 hanggang 16. Salamat po. Ito pong Efeso 2:14-16. Ito ay ang pagsasalita ni Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso. At sinabi niya sa kanila ang katangian ng ating Panginoong Jesucristo, na siya ang kapayapaan, at kanyang pinag-isa ang dalawa, at iginiba yung pader na namamagitan doon sa dalawa, at kanyang inalis ang pagkakaalit, at mula sa dalawa ay lalalangin ang isang taong bago. Kanyang papagkakasunduin ang dalawa sa isang katawan at sa pamamagitan ng krus, para po maunawaan natin kung paano pa lamang ipinasulat ng Diyos. Narito po ang ating kapatid para basahin sa atin ito. Narito po ang Efeso 2:14 hanggang 16. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan, at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos, sa pamamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Po ang Ephesians 2:14 to 16 sa English, sa King James Version. For he is our making peace, who had made both one, and had broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Hindi po kaila sa inyo na dito sa ating programa, bagamat kami po ang tumatanggap sa ipinapadala ninyong katanungan, pero wala po kaming sariling opinyon para ibigay na kasagutan doon po sa inyong mga tanong, kundi tayo po ay naghihintay lamang sa Diyos. At sa ating pong paghihintay, kami po ay nagbabahagi muna sa inyo nung panahong kami ay nagdedepende sa aming mga mangaral tungkol sa kaligtasan, kung paanong kanila ring binabasa at ipinapaliwanag ang mga salita ng Diyos. Kami po ay lubos na naniniwala sa kanila dahil sa kanilang pag-aaral ng mga mahabang panahon sa mga Bible schools at sa mga seminaryo. Sa paniniwala po namin, doon sila nakipag-usap sa Diyos at doon sila binigyan ng kakayahang magpaliwanag sa kanyang mga salita. Kaya narito po ang mga kapatid upang magbahagi sa inyo kung ano ang kanilang ipinangaral dito po sa ipinadalang katanungan sa atin. Sa akin pong nakagis ng reliyon sa Iglesia Katolika, ito pong nabasang talata dito sa Efeso. Sa katagalan po ng panahon na aking pagsisimba, ni minsan ay hindi ko narinig na ipinangaral lang tungkol dito sa nabasang talatang ito.
Kaya wala po akong maaaring may bahagi. Yan lang po. Po, isang dating Southern Baptist po, ang tinuturo po sa amin noon ay si Jesucristo bilang anak. Siya po ang namagitan sa atin bilang nananampalataya. At ito ay dahil sa pagkakaroon ng personal na relasyon kay Jesucristo bilang anak sa tatlong persona ng Holy Trinity. Yun po ang itinuro sa amin noon, na kailangan ka magkaroon ng personal na relasyon at tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas. Po ay galing sa mga Pentecostal Charismatic. Ito po ang itatanong natin sa Panginoon. Ang narinig ko po sa aming tagapagturo, ang sabi niya, alam ba ninyo na ang tunay na minamahal ng Diyos ay ang mga Udyo, sabi niya. Pero dahil sila ay nagmataas, alam ng Diyos na tayo'y yuyuko, magpapakababa, sabi niya. Kaya nalipat sa atin ang kaligtasan. Tayo'y kinabagan lang ng Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng magmataas. Kung yung tunay na sanga, sabi niya, pinutol niya dahil nagmataas, tayo pa kaya nginugtong. Yun po ang narinig ko sa aking tagapagturo. Narinig po natin ang mga kapatid. Kung uunawain mo nga naman itong mga binasang talata, ay napakalinaw ng kanilang ibinahagi sa atin. Pero dito po sa radyo tayo ay tinuruan ng Diyos. Kawikaan 3:5, na hindi pala tayo dapat magdepende sa ating sariling kaunawaan. Dapat tayong lubos na magdepende sa Panginoon. Kaya bagamat po ito ay napakalinaw sa ating kaisipan, hihintayin pa rin po natin ang Diyos ang siyang magpapahayag sa mga ito. Dito po sa mga 3 bersikulong binasa kanina, pansinin po nating maigi itong mga sumusunod na mga salita. Para bang ipinapakita dito ng Diyos na kanyang ipinagdidiinan ang mga salitang ito. Mayroon siyang mga mensaheng nais niyang malaman natin sa oras na ito. Halimbawa, ito pong pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, ang pagkakaalit, kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, at mula sa dalawa ay lalalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. At kung nalikha ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, alam po natin na ang ugat nito kung bakit ito ay naitayo sapagkat nagkaroon ng pagkakaalit. Ano po kaya ang klaseng pagkakaalit ang tinutukoy ng Diyos dito? Dahil po nasabi ko kanina na ito hindi pinangaral sa amin ng pare, para sa akin po, ang masasabi ko dito tungkol dito sa pagkakaalit, yung pagkakaiwalay ng tao sa Diyos, ay yung kasalanan. Halimbawa yung pagnanakaw, pagsisinungaling, pagpatay, pagmumura, pandaraya, masamang ugali. Yun po ang tinutukoy na kasalanan na nagpapaiwalay sa Diyos at sa tao. Yun po ang masasabi ko. Kami naman pong mga Baptist noon, yung alitan na nangyari ay yung hindi namin pagsunod o pagtupad sa mga nakasulat sa banal na kasulatan. Yun po ang kasalanan na nangyari at naging alitan po ng Diyos at ng tao po. Ako po yung galing sa mga Pentecostal Charismatic. Isa rin pong nasabi ng aming tagapagturo ang mga kasalanan na kung gagawin namin yan, hindi po ba kami ang alam namin na kami ng Diyos? Bakit pa namin gagawin yan? Yung pong unang kapatid na nagbahagi. At meron pa po kung sabi niya, inuutos niya na magbigay tayo sa Diyos pagkatapos hindi ka magbibigay. Yan, magagalit ang Diyos dyan, sabi niya. Yun po ang mga nabanggit ng aming tagapagturo na isang pag-iwalay sa Diyos. Maliwanag po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng paghihiwalay, napahiwalay ang tao mula sa Diyos.
sapagkat noong una ay nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. At siya ay pinayagang kumain sa lahat ng bungang kahoy sa hardin, maliban lamang doon sa bunga ng punong kahoy sa pagkakilala sa mabuti at masama. Pero dahil tinukso ng dyablo si Heba at kinain yung ipinagbabawal na bunga, doon po nagkaroon ng dalawang klaseng kasalanan si Eva. Ito po ay ang physical sin at spiritual sin. Hindi po natin ito idedetalye. Sa physical na kasalanan ni Eva, ang naging resulta ay ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 8:44. Juan 8:44. Kayo sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin, sa isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng ganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. At ang spiritual sin ni Eva, sapagkat si Eva ay sinimboluhan ng mga tao, kaya yung ginawa ni Eva na kanyang kinain ang ipinagbabawal na bunga sa hindi po nalalaman ng mga tao ngayon, siya rin kanilang ginagawa. Napakaliwanag pong nakasulat na yung kinain ni Eva yung tree of knowledge of good and evil. Knowledge, hindi po ba tumutukoy yan sa kaisipan? Evil, hindi po ba ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang lahat ng kasamaan ay nanggagaling sa puso na lumalabas sa bibig? Pwede po bang ikaila na hindi ginagamit ng tao ang kanyang isip at ang kanyang damdamin patungkol sa kaligtasan? Pwede pong ikaila at tanggihan ito ng tao, pero hindi niya po pwedeng mahadlangan ang ibibigay na ebidensya ng Panginoon. Narito po ang unang patunay. Sino po ang hindi nagtitiwala sa kapwa-tao patungkol sa mga salita ng Diyos? Pero tungkol po dyan, narito ang sinasabi ng Panginoon. Basahin po natin. Jeremias 17:5. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ng kanyang bisig at ang puso ay umiwalay sa Panginoon. Ikalawang ebidensya, sino po sa mga tao na sinasabing minamahal nila at lubos na nananalig sa Diyos na hindi nila inuunawa ang salita ng Panginoon? Patungkol po dyan, narito ang sinasabi ng Diyos. Kawikaan 3:5. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ikatlong ebidensya, kapag pinag-uusapan ang kaligtasan o ang mga salita ng Diyos, sino po ang hindi natatangay ng kanyang damdamin? Narito naman ang sabi ng Panginoon tungkol dito. Jeremias 17:9. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong makaalam? Pagkatapos pong ipinahayag ng Diyos ang mga ebidensya, gaano po katindi ngayon sa inyo ang susunod na sasabihin ng Panginoon? Alam po ninyo, itong babasahin natin, nung una binabasa ko rin to Pero dahil binabaliwala ko yung mga ebidensyang ipinahayag ng Diyos, baliwala din sa akin ito. At nang tanggapin ko naman yung mga ebidensyang ipinakita niya, doon ko po nakita at doon din ako natutong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Sapagkat ako ay nasaktan at wala akong magawa kundi humingi ng habag sa Kanya. Basahin po natin itong Roma 3:10 hanggang 12. Roma 3:10 hanggang 12. Gaya ng nasusulat, walang matwid, wala kahit isa, walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa.
Tuloy ko na po ang pagpabasa ko dito sa Roma 3:13. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ang isang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Sa narinig po nating mga hinanakit ng Diyos sa ginawa ng mga tao, kayo na po ang magsasalarawan kung gaano kataas, kakapal, katibay na pader na namamagitan sa Diyos at sa tao. Pero gayon mang mayroong naitayong matibay na pader sa pagitan ng Diyos at ng tao, ang Diyos ay nagbigay pa rin ng mga kautusan. Ito po ay mababasa sa aklat ng Exodo, mga Bilang at Deuteronomio. Pero babasahin po natin itong dalawa lamang sapagkat supisyente na. Deuteronomio 27:10. Iyong ang susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos at tutuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Dito naman po sa Deuteronomio 11:8. At ang sumpa, kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ng Diyos, kundi kayo lilihis sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakikilala. Maliwanag po ang narinig natin na ang Diyos ay nagbigay ng mga kautusan at ang gusto niya dapat itong tuparin ng mga tao, kung hindi sila ay masusumpa. Kaya malinis po ito sa mga nagbabasa ng banal na aklat. Ang nakikita nilang maliwanag dito, kailangang tuparin ang mga kautusan para hindi masumpa. Kaya sa pamamagitan po nito, ano po ang nakikita natin sa ating paligid? Hindi po ba nakikita natin ang mga tao na tinutupad ang mga kautusan? Ganyan din ko po ito tinutupad noon sapagkat napakaliwanag ngang nasusulat sa kautusan, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling. Tinutupad ko po lahat yan. At ako po ay gumagawa ng kabutihan sa aking kapwa, kaya napakaganda po ng aking pakiramdam. Dahil takot akong masumpa, pero ako pala'y nadaya lamang ng aking damdamin. Jeremias 17:9. Dahil inunawa ko ang mga salita ng Diyos. Kawikaan 3:5. At ako ay nagtiwala o nagdepende sa aking mga mangaral. Jeremias 17:5. Kaya sa hindi ko po nalalaman, ako pala ay nakasumpa. Yun po pala ang bunga ng hindi paghihintay sa Panginoon. Pero ngayon po, iba na dahil tinuruan kami ng Diyos na maghintay. Kaya kanyang ipinahayag kung bakit ibinigay niya ang kanyang mga kautusan. Hindi pala para tuparin dahil ang nalalaman ng Diyos, walang sino mang po pwedeng makatupad sa kanyang mga kautusan. Kaya pala ipinagkaloob niya ang mga ito ay para makita ng tao ang kanyang kasalanan. Ito po ay ipinahayag ng Diyos sa Roma 3:20. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aaring ganap na sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkilala ng kasalanan. Ang nauunawaan ko po noon dito dahil ginamit ko ang aking kaisipan at siyang nakikita kong nauunawaan ng mga tao ngayon. Kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang mga salita o ang kanyang mga kautusan para makilala ang kasalanan, para hindi ko gawin ang mga nalalaman kong kasalanan. Katulad ng huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling. Iyon ang pakay ng Diyos. At bagamat tutuparin ko ang mga kautusan, alam ko hindi ako po pwedeng aariing ganap kung hindi ko mamahalin ang aking kapwa sa pamamagitan ng gawang gawa.
Pero dahil tayo po ay naghihintay, ano naman ang ibinigay na kapahayagan ng Diyos dito? At ang naging bunga ng aking paghihintay ay ipinakita ng Diyos na mali pala yung paniniwala ko noon, sapagkat ipinahayag naman niya ang ipinasulat niya kay Santiago. Makikita po natin ito sa Santiago 2:10 na sinasabi, kahit tinupad mo na ang lahat ng kautusan, kapag nilabag mo ang isa, ay nilabag mo na ang lahat. Santiago 2:10. Sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Sa mga ipinahayag ng Diyos, maaari pong mga tuwiran pa rin dito ang taong natural. At sasabihin niya, kung ang gusto ng Diyos, ang kanyang mga utos ay dapat tuparin. Pagkatapos, nalalaman niya wala palang sino mang makakatupad, ba't ipinag-utos pa niya na ito ay tuparin? Dahil po napakarunong ng Diyos, nalalaman niya kung ano ang iniisip ng mga tao, at siya namang ginagawa nila ngayon. O sino po ang hindi aangkin sa mga tao ngayon pagkatapos tinupad ang iilan sa mga kautusan at sa paggawa nila ng kawang-gawa ay hindi nila aangkinin ang kabanalan? Pero ano po ang ipinahayag ng Diyos sa atin? Hindi po pala yan ang kanyang pamamaraan, kundi ang inaasahan niya ay aangkinin ng tao na hindi niya po pwedeng matupad o hindi niya kayang matupad lahat ng kautusan ng Diyos para siya ay magpakumbaba at humingi ng habag. Nasa harap ng Diyos, ito pala ang tunay na pagsisisi, sapagkat dito mabibigyan ng daan ang Panginoon para ipakilala niya ang kanyang sarili at ipaliwanag isa-isa ang kanyang mga salita. At ito rin pala ang tinutukoy sa tunay na born again. Mula sa kambing ay magiging tupa, at kapag tupa na ay mauunawaan na ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo. At siya ay makakapagsalita na sa salita ng tupa at magkakaunawaan na sila ng Panginoong Hesukristo. At dahil isinalarawan ang Panginoong Hesukristo bilang tupa, kaya yung pong nakumberte mula sa kambing ay magiging tupa ay makakapagsalita na katulad ng pagsasalita ng ating Panginoong Hesukristo. At ito pong mga bagay na yan, hindi po ba ninyo nakikita yan sa amin? Dahil marami po kaming naririnig na sinasabi na hindi nila nauunawaan ang aming sinasalita. Pero meron naman pong iba na hindi lang basta nauunawaan ang aming sinasabi, kundi napapaiyak pa sila sa kagalakan sa hindi nila may paliwanag kung bakit itong mga bagay na patungkol sa kalangitan ay dumating sa kanilang buhay. At sa pamamagitan po niyan, kung ano ang nakikita ng Panginoong Hesukristo sa mga Pariseo na kinikilalang marurunong sa mga salita ng Diyos, ganyan po ang nakikita namin sa mga taong ang alam ng maraming tao, sila ay marurunong sa mga salita ng Diyos. Marahil po kaya ipinahayag ng Diyos sa atin itong lasi ng pader na naitayo, dahil ito ang magsisilbing pambukas ng mata sa mga tao. Tignan po ninyo ang ginawa ng mga tao. Sa kanilang pamamaraan, ipinapahayag, basta tanggapin mo lang si Jesus bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ligtas ka na, parang wasak na yung pader. Kung ang ipinapakita ng Diyos ay napakatibay ng pader na namamagitan, pero sa ginagawang pamamaraan ng mga tao, napakarupok na pader yan. At kung bakit hindi nakita ng mga tao yung tunay na naitayong pader, bagkus ang nakikita nila ay pader na marupok, na madaling magiba, ay dahil sa kanilang kabulagan. Ito po ang ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay sinabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo sa mga
kinikilalang marurunong sa mga salita ng Diyos. Kaya napakaraming tao ang sumusunod sa kanila dahil sa paniniwalang sila ay inaakay patungo sa kaharian ng Panginoon. Pero ayon sa Panginoong Jesucristo, ang kanila palang pinupuntahan ay kapahamakan sapagkat narito ang katangian ng kanilang mga taga-akay. Mateo 15:14. Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Dito naman po sa Mateo 23:15. Saba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa pag-anap ng inyong makakampi. At kung siya'y magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Dito naman po sa Mateo 23:28. Gayon din naman kayo, sa labas ay nag-aanyong matwid sa mga tao, datapot sa loob ay puno kayo ng mapagpaimbabaw at ng katampalasanan. Tutuloy ko po ang pagbabasa dito sa Mateo 23:33. Kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong, paanong makakawala kayo sa kahatulan sa impyerno? Dito po sa Efeso 15 na nakasulat na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan. Ano po kaya itong mga inalis na kautusan na may mga batas at ang palatuntunan dito? Kaugnay po doon sa nabasa, mayroong ipinasulat ang Diyos na ating pong babasahin. Ito ay nasa Kolosas 2:14. Kolosas 2:14. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi na ayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Ito pong mga ipinapahayag ng Diyos, kung hindi lang talaga sa pagpapakumbaba, ay hindi mo tatanggapin. Katulad po ng narinig natin, doon sa binasa, ang sabi, mga palatuntunan laban sa atin. Paano magiging laban sa atin ang mga palatuntunan o ang mga kautusan, samantalang iyan ay galing sa Diyos? Pero sa sinabi ng Diyos, dahil wala palang sino mang makakatupad sa kanyang mga kautusan, kaya ito ay magsisilbing laban at sila ang papatay sa atin. Pero sa pamamagitan ng kanyang laman na kanyang inalay ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan sa ibabaw ng krus, at ang kanyang inaasahan ay ang pagpapakababa ng tao para ibuhos ang kanyang habag. At sa pamamagitan niyan ay malilibre na sa kautusan. Pero sa pamamagitan po ba niyan ay malilibre na sa pagnanakaw at pangangalunya, at libre na rin bang magsinungaling at pumatay? Dito na po papasok ang salita ng tao sa wika ng Diyos, dahil iba po ang wika ng Diyos sa salita ng tao. Paano po yun? Sa salita ng tao, ang pagnanakaw, ito ay ang mga bagay na kinuha na may halaga pero hindi sa iyo. Sa wika ng Diyos, ang pagnanakaw ay ang makikita sa 1:1. 1:1. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Maliwanag na demonstrasyon sa mata ng mga tao, sino ang magnanakaw? Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, yung dalawang nakapako sa kanyang kanan at kaliwa, iyon ang alam ng mga tao na magnanakaw. Pero sa mata ng Panginoong Jesucristo, sino ang magnanakaw? Mga eskriba at mga pariseo.
dahil hindi sila dumadaan sa pintuan ng mga tupa. Ano po ang pintuan ng mga tupa? Hindi ba ito ang katotohanan? At makikita lamang ang katotohanan sa pamamagitan ng pagpapakababa. Pero ang mga eskriba at mga pariseo ay inaangkin din nila ang katotohanan. Kaya po nila pinatay ang ating Panginoon dahil inaangkin nila ang katotohanan. Bakit hindi nila nakilala? Dahil hindi sila nagpakababa. Ilang kabulagan, sa hindi nila nalalaman ang kanilang pinatay ay ang katotohanan. Gaano po ito katotoo sa ating kapanahunan? Sino po ang magnanakaw sa mata ng mga tao? Hindi ba yung nakikita nating nakakulong sa mga bilibid prisons? Hindi ba yung makikita natin sa Muntinlupa at sa mga city jails? Maliwanag po yan sa mga tao. Pero sa mata ng ating Panginoong Jesucristo, sino yung magnanakaw na sinasabi niyang hindi dumadaan sa pintuan ng mga tupa? Hindi po kami ang sasagot dyan, kundi ang katotohanan sa salita ng Diyos ang siyang maghahayag kung sino ang mga magnanakaw at tulisan sa ating kapanahunan. Yun naman pong sinabi ng Panginoong Jesucristo na sa pamamagitan ng kanyang katawan, inialay niya ang kanyang sariling buhay. Kaya ito'y kanyang inalis nang ipinako sa krus. Ano naman po yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? Mateo 5:17, Ako ay dumating hindi para sirain ng kautusan, kundi magbigay katuparan dito. Tama po, dahil hindi sinira ng Panginoong Jesucristo ang kautusan sa wika ng Diyos. Halimbawa, kagaya ng pagnanakaw, yung pong binasa natin sa John 10:1. Pero sinira ng ating Panginoong Jesucristo ang kautusan sa salita ng mga tao ayon sa nauunawaan ng mga tao. Halimbawa, nagalit ng mainam ang ating Panginoong Jesucristo sa mga eskriba at mga pariseo na sinabi niyang tulisan at magnanakaw, John 10:1. Pero hindi po natin ito nakita na kanyang ginawa doon sa dalawang nakapako sa kanyang bandang kanan at bandang kaliwa. Pero ang ibig bang sabihin ay libre na sa kautusang yan ang mga pinili ng Diyos sa kautusang huwag magnakaw, huwag papatay, huwag mangangalunya sa salita ng tao, sa unawa ng tao? Ito ang pahayag ng Panginoong Jesucristo, sapagkat ang mga eskriba at mga pariseo, tinupad nila ang salita ng tao ayon sa nauunawaan ng tao. Hindi sila pumatay, hindi nangalunya, hindi nagnakaw, hindi nagsinungaling. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, nilinis ninyo ang inyong labas, pero napakarumi ng inyong loob. Sa makatwid, yung kalinisan sa labas na tumutukoy sa moralidad, gusto pala ng Diyos yan sa kanyang mga pinili. Na dapat naman taglayin ng mga pinili ng Panginoon dahil kung hindi, may batas ang gobyerno. Yung parusa, hindi yan kukonsintihin ng Panginoon. Hahayaan niya na mangyari. Roma 13:1-7. Roma 13, mula 1 hanggang 7. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang iyo'y hinilang ng Diyos. Kaya nga't ang sumalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumalangsang, at ang mga nagsasalangsang ay magsitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ang ibig mong bagang pawalan ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkamit ka ng kapurihan sa Kanya, sapagkat siya'y ministro ng Diyos, siya'y kagagaling mo. Dapat kung ginagawa mo ang masama ay matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya'y ministro ng Diyos
tagapaghiganti sa kagagalit sa gumagawa ng masama. Kaya nga dapat na kayo pasakop, hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi naman dahil sa budhi. Sapagkat dahil dito nagsisipagbayad naman kayo ng buwis, sapagkat sila mga tagapangasiwa ng paglilingkod sa Diyos na nagsisipamahalang walang patid sa bagay na ito. Ibigay ninyo sa lahat ng mga sa kanila'y nararapat, buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat hambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat purihan. Ito pong binasa natin ay napakaliwanag na ito ay pahayag ng Diyos tungkol sa salita ng tao. Patungkol po ito sa kalinisan sa labas. Halimbawa, yung pong narinig natin, sabi niya, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan, samantalang mayroong nakasulat sa Santiago 2:9. Datapwat kung kayo'y nagtatangi ng mga tao ay nangagkakasala kayo. Kaya maliwanag po na iyong binasa natin ay patungkol sa kalinisan sa labas. Kaya yung pong mga taong sinasabi nila sa amin, kayo puro na lang kayo espiritual, narito po ang maliwanag na ibinabahagi namin sa kanila na hindi lang puro espiritual, kundi mayroon ding mga bagay patungkol sa kalinisan sa panlabas. Pero lahat po ito ay ayon sa kapahayagan ng Diyos. At ito pa rin po ang aming patunay na ipinahayag din ng Diyos sa unang Pedro 2 mula 13 hanggang 15. At ito rin po ang patunay na ang salita ng Diyos ay hindi lang puro espiritual, pero lahat po ito ay ayon sa kapahayagan pa rin ng Diyos. Unang Pedro 2:13 hanggang 15. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan, o sa mga gobernador na sinugo niya sa paghihiganti, nagsisigawa ng masama, at sa kapurihan ng nagsisigawa ng mabuti, sapagkat siyang kalooban ng Diyos, na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. Ganyan po kami hindi libre sa salita ng tao ayon sa nauunawaan ng tao, sapagkat hindi lamang po yan ang magiging bunga, kundi mawawala yung respeto ng mga tao sa amin tungkol sa aming pagkatao. At ang pinakamabigat po ay ang palo ng Diyos. Hindi po kami ililibre ng Diyos dahil kapag nakita niya na aming nilabag ang palatuntunan ng tao, kami ay papaluin niya. Dahil hinaasahan po niya yung kalinisan sa labas at kalinisan din sa loob, o yung physical life at spiritual life. Sino naman po itong tinutukoy dito sa versikulo 15 na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Noon po maliwanag sa akin na ito ay si Jesucristong anak ng Diyos na siyang ipinako sa krus. Pero maliwanag po ang nakasulat dito, sabi niya, 2. Yung pong nasusulat sa Roma 3:20. Ito ay inangkin ko sa harapan ng Diyos. At siya ay nagpakilala sa akin. Doon po nahayag na yung kanyang mga kautusan ay kanyang ibinigay para subukin lamang pala ang tao. Kung noon ay tinutupad ko, pero nang makilala ko siya, ay nahayag sa akin na kaya pala ibinigay niya ang kanyang mga kautusan para makita ko ang aking kasalanan na tumutukoy naman pala sa kataasan. At doon ko po nakilala ang Panginoong Jesucristo, sapagkat ang aking pagkakilala sa Kanya, ito ay galing sa langit. Isa po itong napakalaking himala na hayag sa akin yung kanyang dalawang papel, ang papel ng Ama at ang papel ng Anak. Sa kanyang papel na Ama, siya ay tagapagligtas. Pero hindi po pala sapat
sa kanya na taglayin lamang ang kanyang papel na ama para iligtas ang tao, hindi po maaari dahil kinakailangan ang kanyang papel na anak para ipakita ang daan bilang modelo na dapat siyang tularan. Dahil kung hindi pala ipapakita ng ating Panginoon ang daan sa kanyang papel na anak, ay wala ring kaluluwang maliligtas. Ganyan po kahalaga ang dalawang papel na ginagampanan ng ating Panginoong Jesucristo para sa ikaliligtas ng tao. Pero ito pong mga ipinahayag ng Diyos kung bakit napakaliwanag pong nakasulat at nababasa, bakit hindi po ito nakikita ng mga taong nagbabasa ng banal na aklat? Sa kabila ng gumugugol naman sila ng panahon para ito ay basahin. 5 taon, 10 taon, walang ibang aklat na binabasa kung hindi ang Biblia. Pero bakit hindi nahayag sa kanila itong napakalinaw na ibinibigay ng Diyos sa atin? Sa iba't iba pong mga doktrinang ipinangangaral sa mga tao ng mga kinikilalang marurunong sa mga salita ng Diyos, narinig nyo na po ba sa kanila yung tungkol sa dalawang papel ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagbibigay ng kaligtasan? At sa pamamagitan niyan ay nawala ang pagkamisteryoso ng Diyos? Bakit hanggang sa ngayon po ay nananatiling ipinangangaral nila ang Diyos ay misteryoso? At doon po naman sa mga nakakarinig, bakit mas masarap pa sa kanila natanggapin ang Diyos na misteryoso kaysa sa makilala nila ang Diyos? Sa kabila ng naririnig po nila ito sa radyo, ito po ang ating ibinabahagi. Hindi po kami nagsasawa. Pero bakit hindi nila ito tinatanggap at mas gusto pa nila yung ipinangangaral na ang Diyos ay misteryoso? Ako po yung galing sa mga Pentecostal Charismatic. Mula po kaninang buksan namin itong itinatanong ng isang tagapakinig, unang-una po parang wala akong nalalaman dito. Ang sabi ko, napakahirap naman itong paksang kanilang itinanong. Pero ako po ay naniniwala na bawat itanong ng mga tao sa amin dahil iniintay namin ang paliwanag ng Diyos, hindi po pwedeng hindi ka magpasalamat dahil makikita mo dito na buhay pala ang salita ng Diyos. Nakita ko po na hindi dapat na hindi ka magpasalamat sa Diyos dahil gaano kakapal ang pader na pwedeng makalipat ang isang tao kung hindi lamang sa habag ng Diyos. Dahil alam ko po ang aking sarili noon. Dahil nung ako po ay nasa matandang sekta, pinipilit ko na malapit na ako sa Diyos at minamahal ko ang Diyos. Ito po ay nasira lamang nang mabasa ko ang banal na aklat na marami pala sa matandang sekta na hindi man sinusunod ang salita ng Diyos. Kaya nagtiwala po ako nang makita ko ang mga tao na nagbabasa ng banal na aklat. Ang sabi nga nila mula Genesis hanggang Apokalipsis, kanilang tinatanggap ang salita ng Diyos. Pero hindi ko pala po alam kung paano ang kanilang ibinahagi sa akin. Napakadali ang kaligtasan. Napakadali na hindi ko nakitang napakahirap makapalang pader na pwedeng makalusot ang isang tao. Kapag nakita mo po kasing napakahirap, hindi pwedeng hindi ka umingi ng abag sa Diyos. Unang-una, ang sabi nila, sundin mo lang ang kautusan ng Diyos. Mahalin mo ang kapwa, minahal mo na ang Diyos. Sundin mo kahit na isa lang at mahalin mo ang kapwa, ayos na. Pero napakahirap pala po dahil paano ka makalilipat kung hindi mo kilala ang Diyos? Ang unang-una ko pong nakita sa aking paghanap, ako pala ay hindi ko mang kilala ang Diyos dahil
Ako po ay parang nasaktan. Ang sabi nga, ako po ay pinipili kung mahal ko ang Panginoon, kilala ko ang Panginoon. Pero ang sabi niya, kung kilala ninyo ako, dapat ninyo ring makilala ang aking Ama. Yun po ay nasa 1:8-19. At noon po ang akala ko, maliwanag na ang aking nababasa sa banal na aklat. Pero nung sabihin ko po sa Diyos na hindi ko kilala ang Diyos, alam po ba ninyo, nagpakilala siya. Laking tuwa ko, ako po ay naglundag sa tuwa. Pero alam po ba ninyo na sa unti-unting pagkakilala ko sa Diyos, unti-unti po niyang pinakita ang hindi ko nakikita noon na akala ko mahal ko ang Diyos. Meron na pong John 6:63. Meron na pong sabi, kung humingi ka ng karunungan, sa Diyos ka humingi. Bakit sa tao ako humingi? Kaya nakita ko po kung hindi lang sa habag ng Diyos, napakahirap makadaan ng isang tao para makilala mo. At gaya po ng aking ibinabahagi, ipinakita po ng Diyos hanggang ngayon, pinakikita niya ang aking sarili na napakalayo ko sa Diyos para hindi mo pasalamatan ng Diyos. Sabi ko nga sa mga taong pwede kong ibahagi ang aking nakaraan. Ang sabi ko, napakasama ko nang hindi ako nagbabasa ng banal na aklat. Nang akala ko ako'y mabait sa harap ng Diyos. Nang ako'y magbasa ng banal na aklat, ang akala ko, lalo akong naging mabait sa harap ng Diyos dahil ako'y tumatanggap na sa kanyang mga salita. Pero hindi ko pala po alam. Lahat ng kinaiinisan ng Diyos ang aking pong ginagawa. Yung pong tatlong kalaban ng Diyos, ang sabi niya, huwag kang magtiwala sa tao. Huwag kang magtiwala sa iyong puso. Huwag mo magtiwala sa iyong kaisipan para ipaliwanag ang salita ng Diyos. Yan po ay nakita ko nang makilala ko ang Diyos. Bakit hindi ko nakita yan nung hindi ko kilala ang Diyos? Paano ko po makikita? Ako isang bulag. Ako isang patay sa harap ng Diyos. Kaya lang ako'y naging nabuhay dahil nang sabihin ko hindi ko po alam yan. Kanya po akong binigyan ng buhay. Kaya lahat po ng aking nakikita ngayon, ang akala ko noon ay maling lahat. Kaya patuloy po akong humingi sa Diyos ngayon na sana patuloy niyang ipakikita ang aking mga pagkakamali para yung maling nakikita niya ay kanyang pong papalitan ng tama. Alam ko po na hindi ko magagawa yan. Ang Diyos lamang sa kanyang pangunguna sa buhay ko ay aking magagawa. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos. Samantala, sa internet po, meron pa rin tayong mga articles na maaaring basahin doon. Ang website, www.purechristianity.org. Small letter lahat po yun, one word lang. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat. Ang akala po namin noon ay mayroon kaming ugnayan sa inyo. Pero dahil sa inyong ipinakita kung gaano katibay ang pader na namamagitan sa atin, yun po ay aming tinanggap. Kami ay nagpakumbaba at hiningi namin ang inyong habag. Kayo po ay nagpakilala sa amin, katumbas ng giniba ninyo ang pader na namamagitan sa atin. At ngayon pong kayo ay nananahan sa amin. Ang inaasahan po ninyo na itong pader na ito ay dapat makita ng mga tupang naligaw para kanila ring hangarin ang inyong habag at kayo ay makilala nila at nang madama rin nila ang inyong pagmamahal. Panginoon, dito po sa inyong ipinahayag sa amin, lalo po naming natutunan na wala pala kaming po pwedeng ipagmalaki sa inyong harapan,
Kung hindi lamang talaga kayo kikilos para sa amin, ay hindi po namin mapagtatagumpayan ang paglakad sa daan ng katotohanang ipinakita ninyo sa amin. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Hanggang pong sa muling paghayag ng Diyos sa kanyang mga salita. Sana po makita pa rin ng Panginoon na tayo ay mayroong kahandaang makinig sa kanyang pagpapaliwanag. At sana rin po yung tunay na kapayapaang ipinapahayag ng Panginoong Jesucristo ang nasay ng bawat isa. Amen.